We are the bride of Christ. Alam niyo ho ba yan? Sabihin mo sa katabi mo, ikakasal ka na kay Jesus. Pati lalaki, pastor, lahat. Kung iisipin niyo po na mabuti, alam niyo po, itong konsepto ng pag-ibig ng Panginoon, ipinaliliwanag sa atin ng Panginoon ang kanyang ways o kaya yung paraan niya na para maintindihan natin yung kanyang kalooban. Alam niyo po yung marriage, it's actually given to us for us to understand the faithfulness that we must have for each other. Yung faithfulness na natutunan natin sa marriage, kailangan nating ibalik yan sa Panginoon. Nakukuha ho natin yon. Kasi sa katagalan ng mga may asawa, para na lang kayo magkapatid, minsan nawawalan na ng respeto sa bawat isa. Pero alam niyo ho ba, sa pagpapatuloy ng relationship na yon, makikita niyo yung bonding niyo lumalalim, di ba? Sa mga mag-asawa. At ito pong konseptong ito ay pinakikita sa atin ng Panginoon para maintindihan natin at matutunan natin yung tinatawag na salitang faithfulness. Okay? Katapatan sa bawat isa. Kasi pag hindi tayo magiging tapat sa mga kasalukuyang meron tayo ngayon dito sa mundong ito, hindi tayo pwede maging tapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tama ho ba? So the Lord was asking me to meditate upon Hosea, the book of Hosea. At alam naman natin yung story nun, na he's a prophet, but God called him to marry a prostitute. Which is, sabi niya, para maintindihan mo yung ginagawa ng Israel sa akin. Each one of us, we are the bride of Christ. When He comes back, He is going to look for the unblemished, blameless, at walang spot ng karamihan ng kasalanan na naglilingkod sa Kanya. Pastor, paano niyan? Hindi ba sabi ng Biblia lahat tayo makasalanan? Yes. But God is also saying in His Word, He is faithful and just to forgive those who sins against Him. And those who have a remorseful o yung meron kayong matinding pagsisisi sa kasalanan na gusto nyo talaga magbago. May mga tao kasing ganun eh. Yung gusto mo talaga magbago pero yung nahawakan ka na ng kasalanan na yun at paulit-ulit mong ginagawa. At hindi mo maintindihan kung paano makakalabas dito. Ang tanging makakapagpalabas lamang sa iyo sa problemang kasalanan na yun ay si Jesucristo. Amen? Kaya ito po, kailangan po nating intindihin na ang Panginoon ay babalik ulit. Hahanapin niya kung sino yung blameless, spotless, holy, buong kabanalan. Yun yung hinahanap niya at yun yung kanyang pakakasalan. Ikakasal po tayo kay Jesus. Ang konsepto lamang po ng kasal dito sa mundo ay hindi yung iniisip kasi natin, yung spousal love lamang. But when we talk about the love of God, it talks about every love. Brotherly love, fatherly love, yung spousal love, and all of this love na nakasulat yan sa isang salita in word agape, which is the whole love of God. Kaya ang salitang yon, yun yung gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon. Ngayon, nakasulat sa Ephesians chapter 5, verse 25 hanggang 27, sabi niya dito, Husbands, love your wives, seek the highest good for her, and surround her with caring, unselfish love, just as Christ loved the church. When God is saying, just as Christ loved the church, He is talking about you and me. We are the church. It's not the physical building, but you and me are the church. Marahil mawala itong building na ito, pero kung ang pinaglilingkuran nating Diyos ay nasa puso pa rin natin, tayo ang tinatawag ni church. We are the temple of God. Amen? Kaya pag sinabi ng Panginoon, just as Christ loved the church, He's talking about you and me. And gave Himself up for her. Where? At the cross of Calvary. Binigay ng Panginoon ang lahat para sa atin. Alam niyo ho, ang bawat isa sa atin, tayo puno ng kasalanan.
Hindi ito condemnation. Hindi ko sinasabing hindi ako kasali sa kasalanan na yon. Kasali ako doon. Lahat tayo. Lahat tayo may pagkakasala. Nagkulang tayong lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, binigay niya ang kanyang sarili para tayo hugasan sa ating kasalanan. Amen po ba? So nakita niyo yon, cleansing. Verse 26. He gave himself for her so that he might sanctify the church. So basically, by the blood of Christ, we are sanctified. Amen. Praise the Lord. Having cleansed her by washing of water of the Word of God. Water of the Word of God. Nakita niyo ito? God gave Himself at the cross for all of us so that we could be washed and be sanctified. Now, we are constantly being washed by the Word right now. Tayo patuloy na hinuhugasan ng Panginoon sa Kanyang salita, kaya tayo nakikinig. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan yung pag-gather together so that you could hear the Word. You will grow because the more we listen to the Word of God, the more we are being cleansed by the water of the Word. Bakit natin kailangan mahugasan by the water of the Word? So that in turn, that He might present the church to Himself glorious and splendor, without spot or wrinkle or anything, but that she would be holy, set apart for God, and blameless. We are blameless not because of what we have done, but because of the blood of the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. So, hindi natin pwedeng sisiyan ng bawat ikaw, makasalanan ka. Ako, hindi ako masyado makasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin yun kasi lahat tayo makasalanan. Alam niyo ba, ang pagpatay ng tao ay kasing level din ng pagnakaw o pagpuslit ng 20 pesos sa bulsa ng nanay mo. Parehas lang yun. E di, pumatay na lang tayo, pastor, parehas lang naman. Hindi, mali. Alam niyo po, ang bagay nito, kasalanan is kasalanan. Walang ano yan, walang pinipili. Sa oras na nagkasala tayo, isa lang ang ating pupuntahan. Tandaan natin, ang impyerno, ang ibig sabihin ng impyerno, it's separation from God. If you want to be separated by God, you go to hell. If you don't want to be separated, then you follow Jesus. Amen? So ito yan. Binigay ng Panginoon ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mahugasan ng kanyang dugo at ma-sanctified tayo. Right now, we are sanctified. Okay? But we are constantly being washed by the Word of God daily. Sabihin natin, daily. Sa Tagalog, araw-araw. Kaya ang araw-araw na pagbabasa ng salita ng Panginoon ay patuloy kang hinuhugasan sa iyong kasalanan. Kung mapapansin po natin, bakit tayo nagpapatuloy sa kasalanan na ginagawa natin na nagiging transgression na. Pag sinabi kasi nating transgression, ito yung tuloy-tuloy eh. Yung parang ayaw mo namang gawin pero nahuhulog ka palagi. Alam niyo kung bakit ganon? Kasi kulang tayo ng salita ng Panginoon. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, araw-araw ang pagbabasa natin, araw-araw ang panalangin. Kaya sa tuwing kayo'y kakain, sa tuwing kayo'y magsasama-sama, kakain, magbe-break ng bread at iinom ng tubig o kung ano man yung nakahanda sa inyong hapagkainan, sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag doon, communion. That's why God is always asking us to pray daily sa ating pagkain. Para pag kakain kayo, lagi nyo sabihin, Ama, marami pong salamat sa iyong biyaya. We thank you, Lord, that you have blessed us. We remember you at the cross of Calvary as we partake. That is always be our prayer sa hapagkainan. Alam niyo po kung bakit? Because whenever we remember Jesus at the cross of Calvary, we are reminding ourselves, washing ourselves with the Word of God. Those who do the Word of God, the commandment of God, walks in the light, walks in righteousness. Amen po ba? So, Pastor, sa tuwing tayo nagsisimba, we are walking in righteousness. Yes. We are trying our best.
Hindi ibig sabihin na banal-banalan tayo katulad ng sinasabi ng iba. Huwag niyo pong masyadong isipin yun. Kapag iniisip ng ibang tao na ang simbahan ay para lamang sa mga matuwid, ay ba, wag na tayo magsimba. Okay? Dahil lahat tayo makasalanan. Pati ikaw, pastor, lahat tayo. Everyone falls short. Lahat tayo ay punong-puno ng kasalanan. Pero sa dugo ni Kristo, tayo ay kanyang hinuhugasan at patuloy na binabago. Kaya ho tayo nagsisimba para tayo patuloy na mahugasan ng Word of God, water of the Word of God, so that we could be cleansed, that He may present us to Himself glorious in splendor, without spot, wrinkle, or any such thing, but will be holy and set apart and blameless. So pagdating ni Jesus, hahanapin niya yung mga taong ganito. So, ito yan. How did Jesus make it possible for us to be His bride? Number 1, He gave Himself for us at the cross of Calvary. At dahil sa ginawa niyang yon, we are now sanctified. Amen? Number 2, cleansing by the Word of God for us to be changed in His likeness so that the glorious splendor, the without spot thing, will be upon us because we are set apart, blameless. Pag sinabi nating set apart, itinabi ka ng Panginoon para sa Kanyang sarili. Amen? Nasubukan nyo na magtabi ng bagay para sa inyo na sinabi mo, ito sa akin to. Subukan nyo na yan? O kaya kapag nagluto yung nanay ninyo, o kaya nagluto ang inyong asawa, ito sa akin to. Pag ginalaw ng iba, halimbawa yung nagtabi ka ng pritong manok, okay, tinabi mo yan. Binalikan mo, nakita mo wala na yung balat. Di ba maasar ka? Sinong kumain ng balat na to? I set this apart. This is mine. Di ba? Minsan nawawala tayo sa pagkakristyano kasi nagagalit tayo sa mga bagay na maliliit na bagay na ganon. Alam niyo po, when God says He set us apart, He placed us for Himself, He is protecting us, set apart, this is mine, walang gagalaw nito. That's why when the Lord Jesus Christ says, I set you apart, I gave myself up to you, ano pa ba yung hahanapin natin? Kaya sabi sa John 3:16, God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Whoever accepts the Lord Jesus Christ as His Lord and Savior, you now belong to the Lord. Amen? Pagmamay-ari ka na ngayon ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Manalangin tayo ulit. Tayo po yumuko, pumikit, sabihin natin sa Panginoon, Ama, kami po ay dumadalangin ngayong umaga. Tinatanggap ka po namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Manahan ka po sa aming puso at dalangin po namin, linisan niyo po kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, lahat na magsasabi ng, born again ka na. Ibig sabihin, God has set you apart. Ibig sabihin, you are for the Lord, and when the Lord Jesus Christ comes back, He is going to look for you. Ganun lang kadali yun, Pastor. Yes, we are sanctified rather. With the blood of Christ, we are set apart. But daily, as we live in this earth, we are constantly being cleansed. Araw-araw tayong hinuhugasan ng Panginoon sa Kanyang salita. Kaya nga mas mainam na kapag ang kasama mo ay mga Kristiyanong malalalim, sa tuwing kayo po ay mag-uusap, ang laging namumutawi sa ating mga bibig ay yung salita ng Panginoon. Amen? Hindi yung pag yung mga kasama mo ay palaging mura, palaging kabastusan, palaging joke o ano paman, walang mangyayari. That's why we must surround ourselves with people with having the same blood of Christ within them.
Pastor, anong magagawa natin? Kasi sa trabaho namin, hindi naman lahat Kristiyano. Exactly. So, anong gagawin natin? That's why you become a light. Ikaw mismo ang magdadala ng liwanag na yon. Kaya, wag natin iasa yung growth natin sa ibang tao. But ang pwede natin gawin ay patuloy tayong lumago sa ating sariling sikap sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon at pagme-meditate sa kanyang salita, pananalangin at pagsasamba sa kanya. Amen po ba? So the moment that you have accepted the Lord Jesus Christ as your Savior, you now belong to the Lord. You are now the bride of Christ. Ikakasal ka na kay Jesus. Ilagay natin yan sa puso natin. Ano ho? Now, your journey as a bride of Christ, is to fully accept the sacrifice at the cross to be sanctified. This is the reason we always remember the Lord Jesus at the cross of Calvary, na nakasulat yan sa Corinthians 11:22-25, na kung saan yung sa communion. Whenever we remember the communion, that's why whenever you eat, whenever you drink, do this in remembrance of the Lord. Okay? Daily yan. So as we remember Him, we are sanctified. Your journey as a bride of Christ is to be cleansed by the Word of God. As His bride, we seek His face earnestly and find Him. How? By reading the Word of God. This will change us to be like Him, to be like the Lord Jesus Christ. So yung kapag na-change tayo in His glorious splendor, set apart, blameless, tayo ngayon ay babalikan ng Panginoon. So, through Jesus Christ, we become the family of God. Alam niyo po yung Trinity. Kasi ang pag-ibig ng Diyos Ama sa Diyos Anak sa pamamagitan ng banal na Espiritu, itong pag-ibig na to ay umiikot sa tinatawag nating realm of forever. Eternal. Ang earth po, itong mundo natin ngayon, we are bound in time. May oras lahat ng bagay at natatapos lahat ang mga, pag may pangit tayong sitwasyon, ang blessing sa atin ay yung pangit na sitwasyon na yun ay lilipas din. Tama? Kaya blessing po ang time. Dahil alam niyo po, sa spiritual world, there is no time. Na kaya kapag ikaw ay nagdudusa sa spiritual world, that is forever. It's everlasting. Alam niyo ho ba, ang forgiveness only applies when you're alive. Ang kapatawaran ay pwede lang mai-apply sa ating bawat isa habang tayo'y nabubuhay. Alam niyo ho ba, sa spiritual realm, walang kapatawaran? Kaya kapag ngayon ang pagsisisi. Ngayon ka hihingi ng tawad sa Panginoon habang buhay ka pa. Dahil kapag nalaman mo, namatay ka ngayon, nalaman mo, ay totoo pa lang may Diyos. Lord, forgive me. Wala nang kapatawaran doon. Nagets ho natin? Kaya ho dapat dito pa lang. Ngayon, itong pag-ibig ng Diyos na umiikot ng habang buhay for all eternity, the Lord said to themselves, let us create man in our own image. Let them have dominion over all the earth. And this man, sabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon na ipasok tayo doon sa loob ng pag-ibig ng Trinity. And we became a part of the family of God through whom? Jesus Christ at the cross of Calvary. Kaya kapag ikaw ngayon, ikaw at ako, ikakasal na tayo sa Panginoon. Kaya pagdating natin sa langit, tayo ngayon ay papasok dun sa habang buhay na pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po yung mga nakikita ng mga seraphims, nakasulat sa Isaiah, yung seraphims yung may 6 na pakpak. Yung 2 pakpak nakatakip sa mata, yung 2 pakpak nakatakip sa paa, at yung 2 pakpak ay ginagamit nila upang paglipad. Sila ay sumisigaw, Holy, holy is the Lord God Almighty. Whenever
whenever an angel sings, Holy, Holy is the Lord God Almighty, meron silang nakikitang revelation from the Lord. And try to think about this, no? They are living in the world of eternity. At ang trabaho ng mga seraphims is to worship the Lord, to be near Him. At habang sila ay nasa forever, patuloy na pinapakita ng Diyos Ama yung revelation sa mga angels. Kaya nila nasasabi, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Ibig sabihin, God is like an eternal being na have a lot of secrets and mysteries na gusto niyang i-share sa kanyang mga creation. Imagine that. That is going like forever. But He chose you and me to be inside the love of the Trinity. Nakikita niyo ito? Ngayon, ito yung gusto ng Panginoon na tayo makapasok doon sa loob ng kanyang habang buhay na pag-ibig. Ngayon, ang tanong dito is there anything that could separate us from the love of God? Romans chapter 8 verse 35 and 38 and 39. Sabi niya dito, basahin natin ano. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation? Will distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Peril of the sword? Sabi ng Biblia, who will separate us from the love of Christ? Verse 38, for I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor the present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Nothing could separate us, can separate us from the love of Christ. The only person that can separate us from the love of Christ is us. Tayo lang ang pwedeng maghiwalay sa ating sarili sa pag-ibig ng Panginoon. Tinatanong nga, dito sabi, will tribulation? Anong ibig sabihin ng tribulation? Yung kapighatian, yung mga kasalukuyang kaganapan sa ating buhay. O isipin nyo yung problema ninyo. Sa palagay nyo yung problemang yan ay pwedeng maghiwalay sa iyo sa Panginoon? Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay tapat pa rin. Walang nagbabago dyan. Pero pag sasabihin mo, dahil madaming problema, hindi yata totoo ang Diyos. Grow up! Okay? Because problem is a part of our lives for us to learn His goodness. Amen. Sabi niya pa dito, or distress, kayo ba ay distress na? Persecution, kayo ba ay pinipersecute? Ang isang example ng persecution, halimbawa, dito sa lugar natin, ang ganda-ganda ng ating bakuran, pinalilinis natin, tinatapunan kayo ng basura. Ang tawag doon, persecution. Okay? Maliit na persecution lang. Pero yung mga matitinding persecution, halimbawa, ginagawa mo yung salita ng Panginoon, pero sinisiraan ka pa. Tumutulong ka na nga sa mahihirap, yung tinulungan mo pa, kinakagat yung kamay mo. Ayan. Tawag doon persecution. Halimbawa, ikaw po ay nag-preach ng salita ng Panginoon, katulad sa nakikita ko ngayon sa Amerika, nagiging bold na yung mga Kristiyano. Na kung saan sa daan, talagang nagpipreach sila, tapos binabastos sila, dinuduroan sila, tinatapunan sila ng kung ano, hinaharas sila. That is actually persecution. And alam niyo po, may reward yon sa langit. Amen. Kaya kapag may nakikita kayo nagpipreach sa daan, huwag niyong lalaitin. Ano kaya yung pinipreach sila? No. Mahiya tayo sa atin sarili. Okay? So yan. So if there's anyone who could separate us from the love of Christ, is us ourselves. Ikaw lang. Pero patuloy ka pa rin tinatawag ng Panginoon. Kapag ikaw ay nagkakamali,
Tatawagin ka pa rin ng Panginoon. Gagamitin niya lahat ng mga pwede niyang gamitin para ibalik ka sa kung saan ka lang galing. Remembering your roots. Amen. Pag tayo ay nagkasala at napansin natin sa ating sarili na parang wala na yata ako sa Panginoon, pero gumagawa at gumagawa ang paraan ng Panginoon para ibalik ka. Napansin niyo ho ba yun sa ating mga kanya-kanyang buhay? Kaya nga natutuwa ako lalo last week bumalik yung mga nawawala. Sabi ko na bigla ako. Welcome back. And at least, you're coming back to look for the Lord and not for anything kasi wala na tayong binibigay ngayon dito. Nag-usap talaga kami ni Mama Dang sa kanila, Pastor Jan. Itigil na natin yung pagbibigay. This was around 2010. Tigil na natin yung mga donate, yung ganyan-ganyan sa... Kasi pumupunta na lang sila dito. Nung tinanggal namin, boom, nawala din yung iba. Ibig sabihin, they're not looking for the Word of God. They're just here for the benefit. Pastor, kasi may pangangailangan ng mga tao. Come on, we can work. We can work. Pwede tayo magtrabaho pero kapag iasa natin yung buhay natin sa paghihirap ng ibang tao, katamaran na yon. Nakasulat din sa Biblia, ang hindi nagtatrabaho, walang karapatang kumain. Hindi dapat pinapakain, for short. Amen po ba? Ayan. So this, how can one separate themselves from the love of Christ? If one does not put away their harlotry with the world. Paano natin tinatanggal ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos kapag ang isang tao ay nakikipag-flirt sa mundo? Okay? Sa mga may asawa po, ito yan Makinig po kayo mabuti At gusto ko pong alalahanin yung mga inyong nakaraan. Gusto ko pong alalahanin nyo ang inyong mga nakaraan. Nasubukan nyo na bang mapasok sa isang relationship, tapos sinetext nyo yung spouse nyo. Asaan ka na? Sabi niya. Nasa bahay na, natutulog. Pero habang naglalakad ka pauwi, nakita mo silang may kasama sa isang restaurant. Nakaupo, may kasamang ibang lalaki o kaya vice versa, sabihin na natin. Okay, I want you to remember yung pain. Yung pakiramdam na pinagsinungalingan kayo. Akala ko ba nasa bahay ka na? Tinatext mo ganyan. Nakita kita sa ganito ganyan. Tapos pinicturean mo, sinend mo sa kanya. Natutulog ha? I want you to remember that pain. That pain is what the Lord feels when you and me flirts with the world. Ang tanong kasi, Pastor, how do we know that we are flirting with the world? Pag sinabi natin kasing harlotry, if one put away their harlotry with the world, ang ibig sabihin nito ng harlotry is nagiging prostitute tayo ng mundo. Okay? So parang sa Hosea chapter 2, verse 5. Sabi niya dito, their mother is shameless prostitute and became pregnant in shameful way. She said, I will run after other lovers and sell myself to them for food, water, clothing, wool, linen, and for olive oil and drinks. Are you saying this? She said, I will run after my lovers and sell myself to them for food, water, clothing, wool, and olive oil and drinks. Kung papansinin po natin ngayon in this generation, wala nang kwenta ang dignity. 2024. In what way na wala nang kwenta ang dignity ng isang tao? Pansinin niyo po sa lahat ng social media sa mga kabataan. Anong makikita natin? Puro sumasayaw na half naked para sa views. Ano pa? Binebenta yung sarili nila. O hindi lamang yun sa pagbenta ng sarili nila, but also pagbenta ng sarili nilang anak. Napansin ho natin ngayon sa mga balita,
sariling magulang, binebenta yung maliliit nilang anak. Saan? Sa mga foreigner. Ang hindi po kasi nila alam, ganito nangyayari dyan eh. Yung mga foreigner na ito, padadalan daw sila ng pera. Idadahilan nila na hindi naman namin nahahawakan. Pero alam nyo ho, yung mga videos na yan, na kinukuha nila ng halimbawa, hubot-hubad na bata. Pag sinabi nating bata, as in bata, yung maliliit. Kasi ang parokyano nila, mga pedophilia. Ngayon, itong mga pedophiliang kumukuha ng content na ito, alam niyo ba, yung content na yon, pag nirecord nila, ilalagay nila sa website nila, mas mataas yung singil nila. Sabi ko, this is a perverted world. Wala na. Wala nang kwenta ang dignity. Sinasabi pa ng iba, anong pakialam ko sa dignity? Wala namang kaming kakainin. Hindi, beta na. Ito po yung pag-iisip ng mundo ngayon. Pero ang sinabi ng Panginoon, you are set apart for Him. For Him alone. Pero ano nangyayari ngayon? So the love of Christ is true and faithful, but we, the people of God, are unfaithful. How are we being unfaithful with our lover, the Lord Jesus Christ? Madami. In the modern days, katulad ng 2024, itong ngayon 2024, harlotry with the world refers to individuals or societies that might engage in practices or behaviors are seen as compromising their values, principle, or spiritual integrity for material gain, popularity, or influence. Number 1, paano tayo nakikipaglaro sa mundo o nakikipag-flirt sa mundo? At tandaan ho natin ang bawat isa sa atin dito ngayon ay pagmamayari na ng Diyos. Amen? Pwede ba tayo magkaisa doon kapag, hindi, ako pagmamayari ko ang sarili ko. Bahala ka sa buhay mo. Pero kami, pagmamayari kami ng Diyos. Amen po ba? Sino pong pagmamayari ng Diyos? Pwede pa kayo magtaas ng kamay. I belong to Jesus. Now, listen to this. Now that you have decided to follow Jesus, we are now His belonging. Ibig sabihin, God will take care of us, will protect us, cover us, set us apart for Himself. So you are to walk in faithfulness. Amen. So paano tayo nakikipag-flirt sa mundo? Number 1, materialism and consumerism. A pursuit of wealth and possession can become an obsession leading to people to prioritize material gains over spiritual or ethical values. Isang example nito kapag masyado tayong materialistic sa lahat ng bagay. Na kung saan mayroon ka lang gamit na ganito, ang tawag na sa iyo successful. Oy, successful, may bagong sasakyan. Oy, successful, may bagong MacBook. Oy, successful, may bagong cellphone, latest pa. Alam niyo po, success hindi yan nakabase sa mga material na bagay. Amen? Marahil madami kang material na bagay, hindi naman paid in full. Meron ka pa ring monthly. Hindi pa rin success ang tawag doon. Sabihin na natin paid in full na nga. Madami kang lahat ng material na bagay, pero naman you are in a broken family. May hidwaan kayo ng mga magulang mo. Kasi toxic sila. Akala mo sila lang ang toxic, pero doon ka rin nanggaling. Alam mo yun? Para-parehas lang yun. Pero ito pong masasabi ko, na kapag ikaw, ang priority natin is material things. Yes, material things are helpful. Okay lang magkaroon ng material na bagay, pero kapag yun na yung priority mo sa lahat ng bagay. Pastor, paano ko malalaman na pina-priority ko yung mga material na bagay? Halimbawa, ang sweldo mo, meron kang sweldo na, sabihin na natin 50,000 a month. Wow, laki, no? 50,000 a month. Tapos gusto mo yung pinaka-latest na iPhone. Magkano yung latest na iPhone ngayon? Magkano? 70? Oh. Bibili ka? Pastor, kasya naman 50 isang buwan. Paano yung kakainin mo? Yung pambayad sa renta mo?
Pambayad sa pwede naman hulugan. Makinig kayo mabuti sa mga naghuhulugan. Yung mga hulugan. That is a trap. I'm telling you. That is a trap. Actually, sinabi ko na sa sarili ko na hindi ako bibili ng isang bagay na hindi ko kayang i-afford. Yan yung sinabi ko sa sarili ko na hindi ko gagawin. Kaya nga nung kumuha sila ng sasakyan na hulugan, sabi ko, yung nga, ba't ako magtutuloy niyan? Bibili ako sa sarili ko, sabi ko. Pero na-hold up na kasi nandyan na. Pinakiusapan lang ako nila mama na, sige, tuloy mo na para may sasakyan tayo. Ayaw ko po naghuhulugan. Alam niyo po kung bakit? That is a trap. That is a pain in your butt. Sa totoo lang. Yung mga hulugan na yan. Biruin nyo, nakamintis lang kami ng isang buwan. Lalo sa Toyota. Lalo sa Toyota. Nakamintis lang kami ng isang buwan. Ay ba, kung sino-sino ng agent ang pumunta dito? Kukunin na po namin sa sasakyan kasi nakamiss kayo ng isang... Sabi ko. Asan yung sheriff ninyo, kako? Dapat meron kayong pruweba. Hindi po, kailangan lang. Hindi pwede yan. Magdala kayo ng paper nyo kasi bayad yung ilang taon, tapos isang buwan lang nakamintis. Gusto nyo, kunin nyo kaagad. Kuha kayo ng Honda. Alam nyo po yung Hondang puti. Yung Hondang pinakamabait. Okay. 3 buwan na nakamintis ang bait-bait pa rin. Yun yung tropa. Pero Toyota, nako, lalo din sa Pilipinas, no. Hindi ako naninira, pero malamang di naman nila papanoorin itong video natin. But at least, I'm telling you, makakatulong yan sa inyo. Materialism. Do not be conformed of this world. Na kapag sinasabi nila na, oy, meron yung kapitbahay natin ganito, dapat bili din tayo. Stop. You don't need it. Amen. Hindi kasi, pastor, nakakainggit Ayan. Pag nainggit ka na, ang tawag niyan, umiikot na yung materialism dyan sa yung dibdib. At gagawa ka na ng paraan para bilhin yung mga bagay na yun. Pag hindi mo kailangan, anong gagawin? Huwag mong bilhin. Pag hindi mo kayang i-afford, pag-ipunan mo. Huwag kang bibili ng hulugan. Amen po ba? Pastor, ganun ba yung materialism? Ibig sabihin nun, kapag nagmamaterialism ako ng ganun yung perception ng aking pag-iisip, ibig sabihin, I'm flirting with the world? Yes, you are. Ganun ba yun? Masyado naman yatang nasa sa inyo po. Kung maniniwala kayo, hindi. Pero po kasi, if you seek the Lord first, the Lord will add everything. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Ang gusto lang kasi natin yung added unto you No. We seek the Lord first. Alam niyo po, ito, hindi sa pagmamayabang, sa lahat ng mga material na bagay, pwede kong sabihin sa sarili ko na I think I have everything. Not to the point na I don't need them. But meron pa rin ako, binibigay pa rin sa akin. Paano nangyari yun, pastor? Kasi seek first the kingdom of God. And my priority in life is not this material things. Sinabi ko nga sa Panginoon, Lord, lahat ng meron ako sa iyo. Kaya kung gusto mong ipamigay ko lahat to, Lord, gagawin ko ngayon. Sabi ng iba, pastor, nandito kami. Okay lang. Pag sinabi ng Panginoon. Kaya ito po, when we prioritize material things over God, then we are flirting with the world. When we are buying things that we cannot afford, we are being materialistic. Yan, nabubulol na ako. Amen po ba? So, wag po tayo maging materialistic. Number 2, paano tayo nakikipag-flirt sa mundo? Celebrity culture and idolization. The intense focus on celebrities and influencers can lead to elevation of superficial values and behaviors over more meaningful or substantive life goals. Celebrity
culture and idolization. Mayroon po ba kayong mga idols sa celebrity? Pastor, ano lang naman, ina-admire lang naman namin. Okay lang i-admire, pero alam mong andun ka na sa level ng idolatry kapag yung mga poster ng mga idol mo nasa kwarto mo na, nasa cabinet mo na, nasa wallpaper mo na, wallpaper ng cellphone mo. Nako, idolatry na yon. Pastor, ano lang naman, admire kasi ang gaganda nila, ang gagwapo nila. Admire, be careful. Kasi ito po, gusto kong, ngayon, sisirain ko yung idolatry sa inyong mga puso. Ngayon, wawasakin natin yan. Ano ho? At makinig po kayo mabuti, ito po ang katotohanan. Alam niyo ho ba, ang bawat celebrity sa Hollywood, bago sila makapasok sa posisyon na meron sila, dapat meron silang talent, which is nakikita naman natin, may talent talaga sila. Pangalawa, dapat ibigay nila yung sarili nila sa humahawak ng industry. Paano nila ibinibigay yung sarili nila, Pastor? Ibig sabihin, they're going to be sexually abused. Makinig kayo hindi lang babae, pati lalaki. Pastor, anong ginagawa nila sa lalaki? Di sa likod. Nakukuha niyo ibig sabihin, this might be censored to some, pero ito yung nangyayari. Bago sila makapasok sa posisyon nila, binibigay nila yung sarili nila. Merong mga nag-whistleblower nitong mga to. Ito, sikat siyang stand-up comedian. Sabi sa kanya, pwede ka pang sumikat. Ito lang yung gawin mo, sabi niya. Alam niyo yung mga artista ngayon sa Hollywood, meron silang initiation sa mga kalalakihan. Para sumikat ka, dapat ipahiya mo yung sarili mo, magsusuot ka ng dress. Kaya yung lahat ng sikat na artista ngayon sa Hollywood, lahat yung mga yan, meron silang mga dress photo. Sige, i-search nyo po, i-google nyo, makikita nyo na nagsasabi ako ng totoo. So after ng initiation nila na yon, ngayon papasok sila doon sa pinakahumahawak, nasasabihin nila, ano lang, punta ka lang sa hotel with this person, tapos sa'yo na yung posisyon. So lahat yan, from Superman, sa ano pa yung mga sikat na mga Marvel movies ngayon, o hindi lang sa mga movies. This has been happening ever since after 1920. Year 1920 and onwards. Lahat may corruption. At kung iisipin nyo pong mabuti, bago sila makapasok sa posisyon na yon, sila ay na-abuse na. O, bigyan ko yung isang example, no? Kilala nyo si Justin Bieber. Sino nakakilala kay Justin Bieber? Familiar po kayo? Si Usher, basta ito, sikat ito sa Hollywood. Alam niyo po, bago sila sumikat, minimit nila si Puff Daddy, which is yung artist na rapper, which is Bading. Na kung saan, si Justin Bieber, nung around 15 to 17 years old, nag-i-stay siya kay Puff Daddy. Then after some time, yung mukha niya parang naging lugmok. Kasi anong ginagawa sa kanya? Ina-abuse siya doon . After niyang na-abuse, bigla siyang boom, sumikat. I want you to take a look at this. Bago sumikat yung mga iniidolo natin, sila ay napasahan ng espiritu na mali. Ngayon, sa tuwing pinakikinggan natin yung kanilang musika, yung espiritu na yon pumapasok sa atin. Alam niyo ba yan? So, ibig sabihin, Pastor, wag na tayo makinig ng mga secular music. Exactly. Ako, hindi na ako nakikinig ngayon. Hindi dahil nagpapakabanal tayo. It's because there is a transfer of spirit with those music in you. It's very dangerous.
Kaya pansinin natin, kapag tayo kumakanta kanina, nakanta natin, Holy Forever, and the people sing. We feel the presence of God. We feel the power of God going inside us. Pero nasubukan nyo nang makinig ng mga secular music? Yung parang yung, kasi yung madalas na favorite nila dito? Alam nyo po ko, there is a transfer of spirit. Pastor, sa ano lang ba yan? Sa Hollywood lang ba? Hindi. Pansinin nyo ngayon, lumilitaw na sa Pilipinas. Kung nanonood kayo ng mga celebrity sa Pilipinas, alam nyo yung issue nung kay Sandro Mulak? Napanood nyo na? Na meron daw pang-aabuso ng galing sa GMA bago sila makapasok. Pero alam nyo yun? Ever since na nalaman ko to, wala na akong gana manood ng mga movies. Ang palaging nasa isip ko ngayon, naku, na-abuse ito. Lahat ba, Pastor? Yes, lahat. Number 1, nasa leadership ng Illuminati ngayon si Tom Hanks, Morgan Freeman, si Puff Daddy. Kilala si Tom Hanks? Pedophile pala yung tinamaan ng magaling. Mga pedophile pala itong mga to. Ito po yung reason kung bakit nila hindi sinasara yung border ng Amerika. Kasi yung mga tumatakas doon from there, na may mga dalang bata, ihaharangin nila in between the desert and over the land of America, kukunin nila yung mga bata. May magagawa ba yung mga magulang? Wala. Look what's happening in the world right now. Hindi ba kayo nagagalak na sa Pilipinas tayo? Diba? So kung papansinin natin, sinasabi ko lang po ito sa inyo para mag-stop na tayo mag-idolize ng mga Western artists. Pastor, Western lang ba? Paano yung K-pop? K-pop din. Lahat yan. And I'm telling you the truth. Biruin nyo, no? Pilipino tayo, pero nakakanta natin yung mga kanta nila. Memorize pa natin, isa-search pa natin, tapos sasabayan pa natin. Pastor, maganda naman yung kanilang lyrics and etc. Be careful. Merong artists, gospel artist mo kuno, na kung saan maganda yung mga songs niya. Akala mo nakaka-bless. But, later on, may mga lumabas na video niya na bading pala. Na kung saan, biruin mo, kapag artist ka, sasabihin mo rin na, alam mo, sabi niya, in one of his songs, sabi niya, there are many people who are blessed with this song, but they don't know that I wrote that song, but naked. Why do you have to tell the people that? I mean, kapag ang isang tao sinasabi yung mga ganitong bagay, ibig sabihin, these things are not, hindi dapat sinashare to. Pero, sino yun, Pastor? Si Kirk Franklin. Kaya huwag kayong makikinig ng songs niya. Kaya ito, napakadelikado na ng mundo ngayon na para i-idolize natin yung mga tao na ito. Pastor, ano nila yung pakikinggan natin? Be discernful, kasi hindi ko naman sinasabi lahat. Because God is still raising up good people, good worshipers, true worshipers. Kaya kapag may gusto kayong pakinggan nyo yung mga songs na kinakanta natin. Kasi lahat yan, inusisa ko po. Okay? Kasi lahat yan, tinitingnan ko kung ito bang artist na to, okay siya. Ito bang is okay yung background niya para hindi po tayo nadadamay sa mga espiritu nila. Kasi kahit na gospel song yung kinakanta nila, if those gospel songs were written or composed with something else in mind, o ang tinitingnan kasi ng Panginoon yung puso habang kinocompose yun. Kaya pala habang pinakikinggan ko yung kanta ni Kirk Franklin, parang there's something within na parang mali ito. Maganda yung lyrics, pero may mali inside its music. So later on, yun, na-find out ko. Kaya people of God, we are flirting with the world
if we try to idolize these celebrities. Ngayon yan, matatandaan nyo sa tuwing manunod kayo ng mga movies, ay, naabuso ito. Hindi nyo na panonoorin. Nangyayari po yan sa lahat. At pag ayaw nyo pong maniwala sa akin, mag-search po kayo. Meron po tayong internet. We could search anytime. Tingnan ko nga kung tama yung sinasabi ni Pastor. You research and you will see. Mabibigla kayo na yung favorite na artista natin ay ganun pala. Pastor, meron pa bang mga artistang hindi pumasok sa ganitong situation? Meron pa siguro. Pero kung papansinin natin, hindi sila sikat. Alam niyo kung bakit? Yung pagsikat nila, hinaharangan lagi para pumasok muna sila sa grupo. Ganun yung nangyayari dyan. Madami mga sikat na artista na hindi pumasok. Ito siguro sa mga matatanda, alam nyo ito. Alam nyo yung movie na Home Alone? Napanood nyo po yun, yung naiwan siya sa Christmas ng family niya. Bata pa siya nun eh. After nung movie niya na yon, hindi na siya pumasok sa pagiging artista. Alam nyo kung bakit? Sinabi niya sa isang interview, re-rapein ako, sabi niya. Alam pa, re-rape ako. Wag na akong sumikat, sabi niya. Okay na rin yung naipon ko sa movie na yon, okay na yon, sabi niya. Okay, meron pang pumapasok na kasi pinapanood pa rin ng tao hanggang ngayon. But sabi niya, ayoko, sabi niya. So, ang sinabi nila, ang pangalan niya si Macaulay Culkin. Ang sinabi niya na, hindi ko na lang pinasok, pero ang view ng media sa kanya, na naging drug addict siya, na ito yung nangyari sa buhay niya, naging kawawa siya, pero all of those things are lies. Kasi gusto siyang siraan para ipasok siya. Pero siya, matigas siya. Bahala kayo, sabihin nyo, pero hindi ako papasok dyan. Kaya after that movie, wala na siya. Hindi nyo na siya nakita. Are you seeing this? Ayan. So, be careful because the moment you idolize these people, you are flirting with the world. At hindi natin alam na mali na pala yun. Ano ho? So, yan. Okay? Number 3. 10 ito actually. 10. Ano ho? Number 3. Social media and online validation. Ito yung uso sa mga young people ngayon. Ano ibig sabihin? Paano ka nakikipag-flirt sa mundo through social media and online validation? The quest for likes, share, and online validation can drive people to adopt inauthentic personas or engage in behavior that prioritize social approval over genuine self-expression or integrity. Sa Tagalog, lalo na sa mga kabataan, mas binibigyan nilang importansya ang likes sa kanilang mga posts. Likes and shares. Ito yung lagi kong ina-example sa inyo. Halimbawa, nag-share siya sa kanyang post. Yung mga ibang tao dyan, no? Ganyan, ganito, ganyan sila. Ibang tao, pangalanan mo sasabihin sa comment, pangalanan mo. Secret. Alam niyo yung conversation na yon. We are actually flirting with the world with this kind of feeling. May feeling yun eh. Ang nakakaintindi lang itong mga kabataan, sa mga matatanda, ano yan? Ano share sa good. Huwag po tayo makialam. Pero itong mga kinakausap ko po, yung mga kabataan, na yung nararamdaman mo kapag nag-post ka, tapos madaming nag-likes, uulitin mo ngayon yan. Parang merong kang pakiramdam sa puso mo na parang nagagalak ka. Now, ang tawag dito, superficial feeling. Hindi totoo yan. Ibig sabihin, inauthentic. Ngayon, ang pinapriority mo na lang lagi, social media. Kaya minsan naaasar ako, kapag may imimit akong grupo ng kabataan, habang kinakausap mo sila, nakaganon sila.
Minsan sasabihin, baba mo, may ano tayo, may usapan tayo ngayon eh, tas nakaharap ka sa cellphone mo. Parang pambabastos yun eh. May nag-uusap kayo tapos, hindi pastor, matanda ka lang kasi hindi mo na maintindihan yung mga ano ng kabataan ngayon. Hindi, ang tawag kasi dito, ano ka na eh, you are bound. Kaya anong ginagawa ng mga magulang in this generation? Hindi nila pinapano. Kukunin ko yung cellphone mo pag hindi ka tumino. Tapos pag kinuha mo yung cellphone nila, para silang nababaliw. Nakita nyo, isa-search yan sa ano. Ang daming ganyan eh. Yung parents nila, dahil pasaway sila, kinuha yung cellphone. Talagang naglulubasay. Alam niyo yung nasa airplane sila, dahil pasaway yung anak, kinuha nung nanay yung cellphone. Aba, naglulupasay, naggaganon sa ano, sa airplane, di nakakahiya. So alam niyo po ito. You are actually flirting with the world when you are bound, na-addict ka na masyado sa ganito. Delikado na yun. Amen. Paano na-addict ang isang bata sa kaka-social media? Nagsisimula po yan sa mga parents. Dahil ayaw nating alagaan, ito, mag-cellphone ka. Medyo nagulat ako nung graduation 2 years ago. Yes, I think it's 2 years ago. When I'm hearing the children singing the songs in TikTok. Sabi ko, ba't nyo alam yan? That's why nung minsan minute ko yung mga teachers, encourage them not to listen to this. Kasi may mga kanta doon na pure sexual. Na kung saan, anong kinalaman ng bata? Pero kasi pag kinakanta ng bata yan, napapasa yung espiritu sa kanya. Merong isang banda, ang pangalan nila Korn, K-O-R-N, na yung gitarista nila na born again. Yung kanta nila kasi puro about sexual and everything. Ngayon, nung narinig niya yung anak niyang babae, kinakanta yung sexual thing na kinompose nila, nag-alala siya. Sabi niya, ayokong kantahin ng anak ko yun. Kaya doon niya hinanap ang Panginoon. When we listen to these kinds of music, when we let our children listen to these kinds of music, we are letting the Spirit invade our children. Kaya magtataka na lang kayo, ba't lumalaking pasaway itong anak ka? Ba't lumalaki? Imbis na paringgan mo sila ng ang pangpatulog nila ay TikTok, bigyan mo sila ng ng preaching, matutulog yan. O kaya bigyan mo sila ng gospel music. Papakinggan mo silang gospel music. And I'm telling you, they will have a different level of faith when they grow up. Alam niyo pong ginagawa ni Mama Dang sa amin, lagi niyang sinasabi, maliliit pa lang kayo, lagi ako nakikinig ng gospel music, minsan tinatapat ko pa yan sa tiyan ko. O di ano nangyari sa amin? O di ba? Ganun yan. Ganun yan habang maliit pa. Pastor, kasi yung anak ko, hindi ko talaga, alam niyo po, pag hindi niyo kaya, huwag kayong mag-anak. Pag isa lang, isa lang. Pag hindi niyo kayang alagaan yung madaming gano'n, huwag kayong anak ng anak. Kasi may responsibility pa rin tayo. You have to take care of these kids. Eventually, kapag lumaki sila, habang lumalaki sila ngayon, tas nung lumaki na sila, sasabihin mo sa kanila, itong anak ko, hindi man lang bibigay, tulungan yung magulang. Wala silang maalalang moment na inaalagaan mo sila ng maayos. Mag-concentrate ka sa isa, kung ano yung meron ka, you pour your heart to that child, and eventually, yung child na yan, they will give back to you. Hindi naman natin sinasabi na magagawin nating retirement ang mga bata, Pero gano'n naman kasi yung biblical aspect. Sino ang mag-aalaga sa magulang? Kapag matanda na sila. Habang bata tayo, ang nag-aalaga sa atin, yung magulang natin. Kapag tumanda na yung magulang natin at di na nila kaya, sino mag-aalaga sa kanila? Home for the aged? No.
That's your responsibility. Pero ang maging prayer pa rin natin mga parents, naway maging katulad natin si Abraham, si Isaac, saka si Jacob, na kung saan sila ay matatag pa rin, tinawag pa nila yung angkan nila at napag-pray pa nila bago sila pumanaw. Okay? Hindi sila yung may sakit, hindi sila yung naglulupasay, pero sila ay pinagpala. Yan. So tatlo lamang po ngayon, itutuloy natin ito next time. Kasi we must learn that we should not flirt with the world. You and I belong to the Lord Jesus Christ. When we flirt with the world, hindi na tayo blameless. Lumalabas tayo sa pag-ibig ng Panginoon. At kapag lumabas tayo sa pag-ibig ng Panginoon, magtataka pa tayo, bakit nangyayari sa akin yung ganito? Bakit na lang ganito palagi? Laging yung problema ko sa family ko, sa finances ko. Babasahin ko kayo ng isang madaling verse. Kasi ito yan, sa Hosea chapter 2. Ito ang gagawin ng Panginoon sa mga hindi faithful. Hosea chapter 2 verse 6. Sabi niya dito, "Therefore, behold, I will hedge up her way with thorns, and I will build a wall against her so that she cannot find her paths." Anong ibig sabihin nun, Pastor? Kaya ang isang tao na wala sa Panginoon, parang tuliro, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya sa buhay. Yung walang goal. Yung sabihin na natin na career person sila, pero but parang walang fulfillment. Yan. Yang nararamdaman yan because the Lord caused you to be at that part so that you will realize you needed Jesus. Verse 7, "She will pursue her lovers and she will not overtake them. And she will seek them, will not find them, and will say, I will go back to my first husband, for it was better for me then than now." You will try to seek the worldly purpose. Itong ibig sabihin niyan, the worldly purpose, but you will not find it. And whenever you try to do a career for the world, you will have financial blessing na sinasabi, pero it will add sorrow into your life. But when God blesses you, He adds no sorrow. Amen? When He blesses you, He blesses you. O, pansinin natin, we're actually blessed. Kung papansinin niyo po mabuti, we're actually blessed. Okay ba yung health ninyo? Okay naman yung family natin? Buo tayong family, di ba? Amen. May mga konting irigan siguro, pero ganun lang. At least hindi tayo pinopost na yung mga ibang anak dyan. Hindi naman tayo ganun. Yung mga iba dyang magulang, sasabihin ng mga bata naman, huwag na natin gagawin yan, okay? Enough with that. Ang akala kasi natin, nakakatulong yung mga advice ng mga nagko-comment sa atin. No. Do not. Do not. Kasi kapag nagkaayos na kayong family, yung post nyo nandun pa rin. Hindi na mawawala yun. O sabihin na natin post na sulat lang yun, o kaya post na video, wala, andun pa rin yun. Baka gawing pang meme. Okay? So, mahirap na. Kaya mag-ingat po tayo. Madami po tayong pag-usapan, pero tutuloy po natin yan next week. As of now, let me just remind each one of us today. Stop flirting with the world. You belong to the Lord Jesus Christ. When you belong to Jesus Christ, walk in His righteousness. Walk in His word. Hindi dahil nagpapakabanal tayo, ang ginagawa natin, we are trying our best to walk in His likeness. And when the Lord sees your heart truly wanted to seek Him earnestly, na gusto mong maglakad doon sa katuwiran ng Panginoon, then doon mo pa lamang makikita yung blessing ng Panginoon. When God says, listen to this makinig kayo mabuti. When the Lord says, seek first the kingdom and His righteousness, the Lord is simply saying,
less of the ministerial work, but more on your relationship with Him. How can we build our relationship with the Lord Jesus Christ? Magkaroon ka ng devotional moment kay Lord. Magkaroon ka ng time of worship. Kayo lang ni Lord. Magkaroon ka rin ng time of fasting and prayer. Pastor, nahirapan ako mag-fast wala kang breakthrough. Akala ko ba yung grace ni Lord binigay na lahat? Yes, binigay na lahat ni Lord. Pero there are things that He cannot reveal to us without us seeking Him earnestly. Amen? Kaya kung gusto natin makita yung katotohanan, kasagutan sa ating pinapanalangin na matagal, matuto tayo pong manalangin. At kung higitan pa natin na mas mainam dun sa effort na yon, let us fast and pray. Amen po ba? So gusto nyo po ba ng breakthrough? Alam nyo na po yung gagawin ninyo. Amen po ba? Lahat po tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Kanyang biyaya. Panginoon, kami po ay lumalapit po muli sa inyo. Gusto lamang po namin magpasalamat, Ama, dahil sa mga revelasyon mo sa amin lahat. Ang dalangin na lang po namin, Panginoon, kami po ay inyong pangusapan. Tulungan niyo po kami lumakan sa inyong katuwiran. At Lord, naway sa lahat ng aming daraanan, Panginoon, ikaw po ang aming maging gabay. Sa amin pong natutunan ngayon, ilalagay po namin ito sa aming puso't isipan. At tatandaan po namin, Panginoon, na hindi po kami makikipaglaro sa mundo. Kundi, Panginoon, patuloy po namin sasaliksikin ang inyong katuwiran at ito lamang po ang magiging priority ng bawat isa sa amin. Lord, we will continue to seek your face, read the Word of God, bless your name, O God, with worship. At Lord, papalitan na po namin yung musika sa aming loob ng bahay, Lord. We will go into change in the gospel music, Lord, so that our family will continue to dwell in your presence. Let me pray for you. Father, I pray that your blessing of truth and righteousness will always be upon your people. Let your healing, protection, and covering and blessing. The Lord is telling me, sabi ng Panginoon, raise up those hands. Come on, let's raise up our hands. The Lord is telling me that I am going to bless these hands and you will create wealth. And I will bless your coming in and your going out. Remember, the blessing of the Lord comes by His glory at the cross of Calvary. He is saying, remember Him always, every time. Remember Him always, every time, and those hands will be blessed. And the Lord is telling us, share those blessings to those who are in need. Hindi ka mag-anak, sabi ng Panginoon, kundi yung mga gutom at nangangailangan. At yung kaya mong itulong, itulong mo, sabi ng Panginoon. And I will bless those hands. Walk righteously, says the Lord, and I will bless you. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at sa revelation mo, Lord. Today, O God, we just want to thank you and give you back all the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.